Good day everyone! Welcome to the 700 Club Asia. Ang buhay ay puno ng pagsubok. Pero ang magandang balita ay hindi tayo nag-iisa sa mga pagsubok na ito. Today we're going to look at life through a very special lens, the divine lens of God. Ang paningin niya na puno ng biyaya, pagpapatawad at katotohanan. That's right, Mary. Kasi minsan, tinitingnan natin ang ating sarili at ang ating sitwasyon under the lens of fear, past wounds, and despair. Pero ngayon, sa pamamagitan ng ating mga tampok na kwento, we will learn to see things through the eyes of God. Simulan natin sa kwento ni Ning na nakaranas ng matinding hirap nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Panoorin natin. Si nanay noon, wala naman siyang trabaho, pero nakaka-extra siya ng pananahe kasi may nagsusupply sa amin na sinulid na tinatastas lang namin para pandagdag pagkakakitaan din. Ang malimit na pagseselos ng ama ni Luningning ang kadalasang ugat ng pagtatalo ng kanyang nanay at tatay. Bukod pa rito, ang usaping pinansyal ng kanilang pamilya. Ang tatay ko at saka nanay ko, madalas sila yung nagbabangayan, nag-aaway. Madalas kong naririnig na hindi sila nagkakasundo dahil nga sa kulang yung pera, yung sinasahod ng tatay ko. Kaya't nagdesisyon ang kanyang ina na hiwalayan ang kanilang tatay at sumama sa ibang lalaki. Sumama silang magkakapatid sa kanilang ina. Subalit, hindi naging maganda ang kanilang pananatili roon. Yung stepfather ko naman, may pagkaano din. Nambuboso siya sa ganyan. 3 kaming babaeng nakapisan doon sa kanya. Tapos may mga time na talagang ano siya, yung gagawa ng paraan para makahawak sa party ng katawan, ganyan. Bigla yung makikita mo nandiyan na sa tapat mo, parang ganun. Pumisan silang magkakapatid sa kanilang tatay. Ngunit di rin nagtagal ay umalis din sila sa hirap ng buhay at bumalik sa poder ng kanilang ina. Kaya't nagdesisyon ang kanyang kapatid na magtrabaho sa ibang bansa para sa kanilang magkakapatid. Parang hindi naman ako yung todong galit sa nanay ko. Kaya lang bilang isang anak, yung parang nagtatanong kami bakit nangyari sa buhay mo yun. Bakit sila naghiwalay? Tapos yung nagkanya-kanya kami ng buhay. Dahil doon ay maagang nakipagrelasyon si Ning. Subalit ang kanyang napiling magiging katuwang sa buhay ay may bitbit ding problema. May bisyo na yung boyfriend ko. Nabuntis ako noon pero andyan yung pinapalaglag ko. Kasi hindi ko pa gusto. Hindi ko pa gusto siyang maging asawa dahil wala siyang trabaho. Dati parang may gusto pa ako o pangarap pa ako na mangyari sa buhay ko. 10 taon na nagsama sila Ning at ang nobyo bago sila nagdesisyong mag-anak. Sa kabila ng iyon, hindi nagbago ang asawa ni Ning at bagkus ay lalo pa itong lumala. Paglalabada ang naging trabaho ni Ning upang ipambuhay sa kanyang pamilya. Hanggang sa isang araw, Kita ko sila nung kumpare niya. Sabi ko, patikim nga, ano ba yan? Nagganon-ganon na ako sa kanya. Pinagbigyan naman niya ako, naka-hits ako noon. Humits ako. Yung pag-hits ko noon, maglalaba ako ng time na yun. Parang super lakas ako. Parang yung tambak na labahin ko. Sandali lang. Nung mag-take ako noon, natapos ko agad-agad. dahil naging isang pusher at user si Ning, madalas niyang iwan ang kanyang mga anak sa kanyang ina. Hindi ko inisip na kailangan din ng mga pangangailangan ng anak ko, ng gatas, ganyan, ganito. Wala naman. Nalaman ko na lang na hinihiram-hiram kay nanay, yung anak ko. Yun. Tapos nung malaman kong hinihiram-hiram na, parang okay lang sa akin na nandun siya sa kumari ng mga kapatid ko. Kasi ang katwiran ko, hindi naman siya iba sa amin. So, wala kasi yung kaisipan ko na maayos.
Di naglaon ay nagkaroon ng ibang ikabubuhay si Ning. Yung namasukan ako, nakita ko yung Bible. Dahil wala naman silang TV, dahil walang libangan doon, yun yung napaglibangan ko, yung Bible. Hindi ko alam bakit parang nasasarapan ako yung pakiramdam ko, magaang, pag binabasa ko yung Bible na yon. Isinuko ni Ning ang kanyang buhay sa Panginoon at tinanggap si Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Sinubukan niyang kunin ang kanyang nawalay na anak at bumawi sa kanyang mga pagkukulang, subalit hindi naging madali ito para kay Ning. Sa kabila ng iyon, maayos ang relasyon ni Ning sa kanyang nawalay na anak. Ngayon, nagsasama na sila kasama ang iba pa nilang anak. Dalangin ni Ning na dumating ang panahong makukumpleto ang kanyang pamilya na minsang nawasak dahil sa mga maling desisyon sa buhay. Isa na rin siyang aktibong miyembro ng simbahan at patuloy na nagpapalalim sa Panginoon. Kahit sa sobrang dami ng kasalanan ko, mga ginagawa ko, kung lalapit lang pala ako sa Kanya at magtitiwala sa Kanya, talagang siya yung kikilos sa buhay mo para ayusin to. Grabe. Ang kwento ni Ning ay nagpapakita sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi namimili. Amen. Kahit na nadapa ka ng maraming beses, kahit na nalunod ka sa kasalanan, ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin sa iyo. Tinitingnan ka niya hindi sa iyong mga pagkakamali, kundi sa iyong potensyal bilang kanyang anak. Amen, amen. And you know, the turning point for Ning wasn't a miracle from the sky. It was the Word of God quietly waiting for her. God is always reaching out. Minsan, hindi natin nakikita, pero nandun siya. And if Ning's story touched your heart today, maybe God is reaching out to you too, right now, through this program. All you need to do to respond to God is napakadaling panalangin. Panalangin na para kang batang maliit na tumatawag sa kanyang ama, mapagmahal at ibang klaseng ama. That's the God who's waiting to hear from you, kapatid. Open your heart to Him now. Let's pray together. O Diyos Ama, maraming salamat sa kwento ni Ning. Maraming salamat, Panginoon, na kayo nagmamahal sa aming mga makasalanan. Maraming salamat, Panginoon, na hindi kayo naghahanap ng perfect na tao na siyang tatawagin upang ma-save. Diyos Ama, sa oras na ito, ako'y lumalapit sa inyo at humihingi ng inyong kapatawaran. Marami akong nagawang kasalanan, Panginoon. Pero ang balita ko, sabi ng Bible ninyo, mapagpatawad kayong Diyos. Right now, Panginoon, isinusuko ko ang aking buhay sa inyo. Father, would you make me yours today? Thank you, Jesus, for dying on the cross for me. Thank you, Jesus, for giving me forgiveness of sins. Sa oras na ito, Panginoon, ako'y inyo na. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith, join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Mary, we have online followers who have posted their prayer requests on the Facebook page of the 700 Club Asia, and here are some of them. Joanna is praying for healing and restoration in her family. Rodel is asking for God's guidance in a major life decision, and Marivic is praying for financial breakthrough and provision. Let's pray. Panginoong Diyos, maraming salamat na kahit ipagsama-sama lahat ng aming mga problema, Lord, mas higit ka pa. Lord, you are greater than whatever it is we are facing. And so, Father, we come before you. We pray for Joanna. Joanna is praying for healing and restoration for her family. Panginoon, you are the God of peace.
You are the peacemaker. You are the Prince of Peace. I pray, Lord God, that your rule will be upon Joanna's family even now, Father. Lord, I pray for humble hearts, Lord God, para magkaroon ng restoration sa kanilang relationships. Thank you, Father. I pray for Rodel, Lord, who is also asking for your guidance in a major life decision. Lord, pangako mo na if we acknowledge you in all our ways, you will direct our paths. So Lord, give Rodel that wisdom. Make it very clear to him, Lord God, kung ano ang kalooban mo tungkol dito sa issue na ito, Panginoon. Lord, bigyan mo siya ng kapayapaan sa kanyang heart, Lord God, as he makes this decision. And lastly, we pray for Marivic, Father. Lord God Almighty, everything is yours, the earth and all its fullness. And we come before you, Lord, asking for a financial breakthrough for Marivic, Lord God. She knows, Lord, na sa iyo nang gagaling lahat ng supply. And your supply, it never runs dry, Father God. And so, Lord, I pray that you will pour, Lord, generous God, Lord, pour financial blessing into Marivic's life. In Jesus' name, amen and amen. Did you know that when God looks at you, He doesn't see your failures? He sees His child. So hold on to that and let's continue to push. Pray until something happens. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Di lahat ng preso nasa selda. Sa isang iglap, nawala siyang lahat. Diyos ang nasa cancer. Pero lahat ng bilanggo Daddy, tignan mo, pinag-pray tayo. pwedeng maging malaya. Gusto mo bang maging bahagi ng paghatid ng liwanag ng Panginoon sa mga naghahangad ng tunay na kalayaan? Sa bawat regalo mo sa CBN Asia, nakakarating ang Operation Blessing sa mga komunidad na sabik sa tulong. Patuloy mong napapanatiling on-air ang The 700 Club Asia at sinusuportahan mo ang 24/7 na paglilingkod ng ating prayer center. Isang tahanang bukas sa lahat ng nangangailangan ng panalangin at pagdamay. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng streaming access ng Preso, Tampok ang kwento ni Wendell Tolibas, dating bilanggo na nakatagpo ng tunay na kalayaan kay Kristo kahit nasa loob ng piitan. Plus, ang discussion guide at Written in Stone Jesus of Nazareth upang mas mapalalim ang iyong pagninilay. Be a CBN Asia partner today. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Hirap makakita ang 56 na taong gulang na inang si Mary Jane matapos madiagnose ng vitreous hemorrhage o pagdurugo sa loob ng kanyang kanang mata. Kinulbaan gid kuya paghambal niya kay hambal niya sa akon damo nga dugo. Hambal niya sa mata ko sa likod. Hambal niya kinanglan ko no operation. Ayon sa doktor, 200,000 pesos ang kakailanganin para maoperahan ang kanyang mata. Ngunit hindi sapat ang kanilang kita, lalo't pag-tutor lamang ng mga bata ang hanap buhay ni Mary Jane. Habang isang full-time pastor naman ang kanyang asawang si Danilo. Nagulat ako nga 200,000 nakibot gid ko. Siguro diin ko ni makapangita sa 200,000. Yan talaga yung worry natin. Worry dahil alam ko wala naman akong kakayanan na ibigay yan at para maasikaso yung operasyon kung sa amin lang wala talaga. Hopeless nung time na yun. Sa pagdaan ng mga araw, lalong lumalaki ang nakikitang itim na bagay ni Mary Jane sa kanyang kanang mata.
hanggang sa tuluyan na nitong natakpan ang kanyang buong paningin. Hindi ko na makita masyado ang ang dalan. Bala kung maglakat ko, ko na madusmo. Kung damo sa ubra ko nga, hindi ko na mahimo. Hindi na ako katudlo bata. Hindi na ako mayo ka basa. Nabalot ng takot si Mary Jane sa posibilidad na baka tuluyan ng mabulag ang kanyang kanang mata. Ginatry ko nga itakpan ko ang piyak ko nga mata ning nakakita. Ginaamo ko na siya. Ginatakpan ko muna kaya hindi naging kuya kakita mga dulom na siya. Hindi ko ti amo ni bi ang matabo sa akon. Tapos ginatulok ko sila ang anak ko. Ambal ko sa balang araw basi hindi ko na bala makita. Panalangin ang kinapitan ni Mary Jane sa pagsubok na ito. Pray ko nga Lord, singkuin iayuwa man ang akong mata nga makakita. Gusto mo pa ko sang wala mahimo nga obra. Nalaman ng Operation Blessing ang kalagayan ni Mary Jane. Mula Mina, Iloilo, inilipad siya ng Operation Blessing patungong Maynila para dito maoperahan. Sa ilalim ng life-changing surgery program ng Operation Blessing, sinagot ng Operation Blessing ang operasyon at gamutan ng mata ni Mary Jane. Tagumpay ang naging operasyon. So right now, she can already see at around 20/30. So that's only 2 lines below 20/20, which as you all know is what we consider normal. Nami ang pagbulig bala sa Operation Blessing. Nakita ko ang pagbulig nga tutuod nga bulig. Grabe ang gugma. Nalipay gid ko kay nakakita na ko subong. Hindi na para sa una nga nahadlok ko maglakat. Dako gid ang papasalamat ko sa Operation Blessing as in siling ka bala nga Operation Blessing, operation gid siya. What a beautiful reminder that the Lord sees our needs. Para kay Mary Jane, ang pagkawala ng kanyang paningin ay naging isang pagkakataon para makita ang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng Operation Blessing, ang humanitarian arm ng CBN Asia. And that's what God's people do. They become His hands and eyes for others. If you want to be part of how God sees and meets people in their time of need, you can partner with CBN Asia. Scan the GCash QR code on your screen and send us a screenshot via the 700 Club Asia Facebook Messenger para ma-acknowledge namin ang inyong donasyon. Now, what does it look like when a young person decides to view her finances, her dreams, and her blessings through God's lens? Let's meet someone who did and changed her life because of it. Keep calm and drink milk tea. Isa lamang ito sa mga meme ng mga mahihilig sa milk tea. Pero alam mo ba na ang pagtitimpla nito ay isa ring proseso? At kung ihahalin tulad ito sa buhay ng tao, ang kwento ni Pat Batalyer ang halimbawa nito. 28 years old, isang purchasing manager ng isa sa mga kilalang food corporation sa bansa. May-ari ng 2 milk tea branches. Nakabili na ng 2 sasakyan. May isang condo unit at 2 lupa. Actually, it started as a dream when I was in college that time. Talagang favorite ko yung mga milk tea. And I was inspired na later on, when may work na ako, I get to know the formula of the milk tea. Kakaibang pagkasabik ang dulot kay Pat matapos na makagraduate sa kolehiyo. Biyaya namang maituturing na makahanap kaagad siya ng trabaho. 2 years ako nag-work. Talagang sobrang magastos ako. Lahat binibili ko. Wala akong savings. Ang pagdaan ni Pat sa quarter-life crisis ay senyales ng isang malamig na yugto sa kanyang buhay. So parang tinanong ko, kasi Lord, parang paikot-ikot yung buhay ko nung natrabaho ako first 2 years. Parang I've been working so hard pero wala akong naiipon. So tinanong ko si Lord, saan ba patungo yung buhay ko? Ano ba yung gusto mong gawin ko? Bakit ba ako nagtatrabaho? Or dito ba talaga ako dapat magtrabaho in the first place? Ang salita ng Diyos ang nagbigay muli ng kakaibang lasa sa pangarap ni Pat. Talagang idol ko si Solomon kasi diba siya yung richest man na nabuhay ever. So binasa ko talaga yung life niya and ano yung naging secret niya. Sabi niya doon is, hindi riches yung hiningi niya, kundi wisdom from the Lord. Wisdom on what to do, how to do things.
So talagang nag-pray and fast ako. Subalit, kailangan niya ng disiplina. At syempre, sinamahan ni Pat ng sipag at tiyaga ang panalangin. Talagang binaba ako yung way of living ko dun sa parang halos wala akong trabaho before. Ito ang nagbukas sa kanyang isipan sa mas mahalagang bagay. Kung gusto mong maabot ang pangarap, kailangan mong maranasan ang hirap. Next time na lang, may baon kasi ako. Sayang naman. Okay, next time, bye. Enjoy! Bes, may sale akong nakita. Tingnan mo, oh. Promo, oh. Tingnan mo. Next time na lang ako, Bes. Pass muna ako. Mas maganda akong group. Sige na, nagano ko na. Ah, tingnan mo to. Diba ito yung phone ko dati? Ito, kakapin ko lang ito. Diba, ang ganda? Bumili ka na. Bumili ka. Okay, buhay ka naman to. Sige na, ano ka ba? At first, sobrang hirap talaga. Kasi maraming instance na mainggit ka sa mga friends mo na bakit sila puro travel, bakit sila puro kain dito, ganyan. And ang ganda ng mga nabibili nila, ganyan. Pero afford ko rin yun. Parang tatanong ko sa sarili ko. Pero kailangan talaga ng discipline eh. Nag-strive hard ako, nagpuyat ako, sobrang dami kong mga inaral, I attended seminars. At matapos ang halos 3 taong pag-iipon, nabili ni Pat ang kauna-unahang milk tea shop na katuparan ng kanyang pangarap noon. Hi! Welcome to my shop. Kahit na kasi may faith ako sa Grace, kung hindi ako nagsumikap na mag-ipon, talagang for the past 3 to 4 years, wala lahat to. Without reading and meditating on God's Word, hindi ko na kaya talaga na maging discipline or mag-sacrifice sa mga bagay na kailangan sacrifice to achieve this. At ang produkto ng patuloy na panalangin, sipag at tiyaga ni Pat, isang condo unit, 2 lupa, 2 milk tea franchise at 2 sasakyan. Sumuong man sa mahirap na proseso, ang katuparan ng pangarap ni Pat ay sapat na halimbawa na tunay ngang kapag may tiyaga, may milk tea. Ang pangarap na ito ay naging tulay upang maibahagi ni Pat ang pagpapala hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa iba. Sinabi niya sa akin sa isang dream and vision na papayamanin niya ako so I can bless others. Kung yun yung heart mo na tumulong talaga sa iba, i-grant ni Lord yung desires ng heart mo kung hindi about lagi sa sarili mo yung gusto mo. So may greater purpose. Ngayon, yung employees ko, nakapag-aral na uli, yung isa din, nakapag-crash course na call center. Tapos, ngayon, okay naman silang lahat. And sa church, syempre yung ginol ko, mas malaki na yung nabibigay ko dahil sa offering sa church kasi mas malaki na yung pinipita ko. Sa mga nag-a-aspire and sa mga may dream pa, huwag mong hayaan na yung dream mo mamatay. Kasi nilagay yan ni Lord sa'yo dahil may purpose siya. So, hindi dahil ganito yung situation mo ngayon, papatayin mo na yung dream mo. So, the fact na nilagay yan ni Lord sa puso mo, may gusto siyang pagawa sa'yo. But you have to let yourself be used by God. If hindi, walang mangyayari sa dream mo. So, you commit to Him your desires of your heart and then let Him establish your plans. Always let Him, not your will, but always let Him do things in your life. Faith without deeds is parang nonsense, diba? So, kailangan faith, prayer, and discipline talaga. Magko-combine yun. So, kailangan ng sipag at syaga talaga. Lord, ano bang secret paano maging successful and prosperous? So, nahanap ko lang siya sa Joshua 1:8. Nandun lang pala, matagal na palang binigay sa atin ni Lord. Nandun lang sa book niya. So, hindi ko siya tinatanggal sa everyday na buhay ko. And I'll always seek His will sa lahat ng gagawin ko. Ako, I agree 100% yung sa sinabi ni Pat. Number one, yung sa part na, yung favorite part ko din yung sa kwento ni Solomon, yung instead of asking for riches and power, ang hiningi niya, Lord, give me wisdom. Okay. The Lord said, okay, because you asked for that, I'm going to give it to you. Pangalawa, yung sinabi niya, naghahabol siya ng hindi naman kayamanan, no? Naghahanap siya ng kayamanan pero hindi upang para isarili yung kayamanan kundi para makabless siya ng iba.
That's the way. Channel to move. siya. Yes. Channel. So, That's dadaanan why ka lang the ng- Lord delights in Amen. blessing. Amen. Okay. Sobrang inspiring ng kwento ni Pat. At a very young age, marami na siyang na-achieve. Pero hindi dahil sa sarili niyang lakas lamang. It was because she chose to see her life, her resources, and her future through God's lens. At doon nagsimula ang lahat sa isang desisyon na ipagkatiwala sa Diyos ang kanyang buhay at mga pangarap. Tama. And hindi lang naman ito tungkol sa financial success. It's about surrender. When we let God be the author of our story, the way He sees us, the way He guides us, everything changes. Whether it's your family, your past wounds, your health, or your finances, God's lens always finds a way through. We have more encouragement for you when the 700 Club Asia returns. Stay with us. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kung babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang pangako mula sa salita ng Diyos. Psalm 32 verse 8 says, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. God's eye is on you, kapatid, and it's a loving eye. Not a judgmental one, not one that looks at your past and gives up on you. His is an eye that sees you with grace, with purpose, and with a plan. That is God's divine lens. And that is how He sees you today. Kaya kung nararamdaman mong hindi ka karapat-dapat, alalahanin mo ang kwento ni Ning. Kung nararamdaman mong nasa dilim ka na, balikan mo ang kwento ni Mary Jane. At kung pakiramdam mo ay wala kang magagawa sa iyong buhay, be inspired by Pat's story. Ang Diyos ay gumagamit ng tao at sitwasyon na tila imposible para ipakita sa atin kung paano niya tayo tinitingnan. Pagtingin na laging puno ng pag-asa at pagmamahal. Amen. If you need prayer, kapatid, want to partner with us or share your testimony, please send us a message on the 700 Club Asia's Facebook Messenger. You can also call the number on your screen or scan the CBN Asia QR code. May God bless you and keep you, and may He make His face shine on you and give you His everlasting shalom. God bless you. Ngayong Huwebes, Tinalikuran ni Buboy ang magandang oportunidad na magtrabaho bilang seaman. Bakit kaya? Blessed Beyond Limits. Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.